Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat at nasa ika-24 na araw na tayo sa buwan ng Pebrero at napakabilis ng ating panahon. Parang kailan lang nagsimula ang mga ito. At dahan-dahan tayong pinapamulat na ang pagbabago ng panahon ay napakabilis. Ngunit ang ating mga pagbasa ay palaging nakasentro kay Kristo. Palagiin nating magnilay at palagiin nating magsikap ng lahat ng ating mga pagninilay ay maging mabunga. Sana maging masaya tayo palagi. Sana maging tapat tayo palagi kung ano ang ating gustong gawin alang-alang sa pangalan at paghahari ng Panginoon. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 21. At ang sabi, As Jesus came down from the mountain, Peter, James, John, and approached the other disciples. They saw a large crowd around them, and the scribes arguing with them. Immediately, on seeing him, the whole crowd was utterly amazed. They ran up to him and greeted him. He asked them, "What are you arguing about with them?" Someone from the crowd answered him, "Teacher, I have brought to you my son possessed by a mute spirit. Whenever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive it out, but they were unable to do so." He said to them in reply, "O faithless generation, how long will I be with you? How long will I endure you? Bring him to me." They brought the boy to him, and when he saw him, the spirit immediately drove the boy into convulsion. As he fell to the ground, he began to roll around and foam at the mouth. Then he questioned his father, "How long has this been happening to him?" He replied, "Since childhood. It has often thrown him into fire and into water to kill him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." Jesus said to him, "If you can, everything is possible to one who has faith." Then the boy's father cried out, "I do believe. Help my unbelief." Jesus, on seeing a crowd rapidly gathering, rebuked the unclean spirit and said to it, "Mute and deaf spirit, I command you to come out of him and never enter again." Shouting and throwing the boy into convulsion, come out. He became like a corpse, which caused many to say, "He is dead." But Jesus took him by the hand, raised him, and he stood up. When he entered the house, his disciples asked him in private, "Why could we not drive the spirit out?" He said to them, "This kind can only come out through prayer." Mga kaibigan, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kaibigan, sa muli, mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Napakandang pagnilayan natin ang ating Ebanghelyo sa araw na ito. Napansin natin na si Jesus, tinawag niya ang kanyang mga disipulo
At doon, nakita nila na sa napakaraming tao, mayroong isang tao doon na inaaniban ng espiritu. At sinubukan nilang palayasin ang espiritu, ang masamang espiritu sa bata, pero walang nangyari. At sa bandang huli, sinabihan sila ni Jesus, mangyayari lamang ito, ang pagpapalabas ng masamang espiritu, kung mayroon kayong malalim na panalangin. Napakagandang pagnilayan ito, mga kapatid. Sa ating buhay, paano ba natin pinapahalagahan ang panalangin? Kailan ba tayo muling nanalangin ng taimtim? Ano ba ang dahilan ng ating pagpapanalangin? Sana ang panalangin ay maging kabahagi ng ating buhay Kristiyano. Sana ang panalangin ay maging lakas natin. Sana sa ating panalangin, magkaroon tayo ng tapang. Magkaroon tayo ng lakas na hindi tayo matakot dahil alam natin na sa ating mga panalangin ang Panginoon ay kasama natin. Amen? Sana pahalagahan natin ang ating buhay panalangin. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Butihing Ama, maraming salamat sa pagpadala mo sa amin sa iyong anak na si Jesus, na siyang ilaw at gabay namin sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa pagturo mo sa amin sa panalangin, na magtiwala kami sa iyong Ama, sa iyo, at wala ng iba. Sana, tulungan mo kaming magsikap na maisabuhay namin ang aming mga panalangin araw-araw. Mga panalangin sa pag-alaala ng aming mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Hinihiling naming lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.